Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Oh, mga kabunyog, yung palang banta ng kudeta noong bago ang September 21, yung mga protesta ng September 21, seryoso pala yun. Ah, Ayon sa statement ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, saludo siya, nagpapasalamat siya sa kanyang mga kasamahan sa AFP kasi nalampasan daw nila yung matinding pagsubok bago yung September 21. So ito'y pag-amin na may seryoso ngang ang mga kumakalat at mga nanghihikayat sa AFP at sa PNP na mag-withdraw ng support, sumama na sa mga nagpoprotesta laban kay Marcos. Kaya lang sabi ni AFP Chief of Staff Romeo Browner, nangibabaw sa kanila yung professionalism. Nangibabaw sa kanila yung pagtaguyod ng konstitusyon, pagkilala sa Commander-in-Chief. Yun. Salamat daw at nangibabaw sa kanila ang pagsunod sa konstitusyon, sa watawat at sa mga opisyal ng bansa. Yun. Hindi sila nadala ng mga nananawagan na mag-withdraw na ng support. So, ang ibig sabihin nito, yung mga kumakalat na destabilisasyon ay hindi pala ano lang, intriga o kaya mga chismis lang. Totoo pala. Hmm? Yun mismo ang inamin ni AFP Chief of Staff Broner. Namin ni Armed Forces Chief Romeo Bronner na nasubok ang katapatan ng militar sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon noong September 21. Naging hamon daw sa kanila kung magiging tapat sa konstitusyon o bibigay sa politika. Kumalat online ang umano'y fake text message na may planong kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Niluluto raw ito ng Central Intelligence Agency ng Amerika at ilulunsad ng Armed Forces of the Philippines. Mangunguna raw sa pagpapatalsik sa Pangulo si Defense Secretary Gilberto Teodoro, habang si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang magiging kalihim ng DND. Agad itong pinabulaanan ng AFP. Anila, malisyoso, kasuklam-suklam at delikadong disinformation ito. Layon lang umano nito na pahinain ang chain of command at paghiwalayin ang Pangulo at ang militar. Samantala, sa sarili namang column ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner sa Inquirer.net noong September 23, binigyang diin niyang nanatiling disiplinado at profesional ang militar sa gitna ng protesta. Para raw sa AFP, defining moment ang September 21 protest. Sinubok kung tapat sila sa konstitusyon o bibigay sa politika. Pero sa huli, iginiit ng AFP na hindi sila para sa politiko, kundi para sa republika at sa konstitusyon. Ilang araw bago pa ang protesta noong September 21, nakipagpulong pa si Pangulong Marcos kina Teodoro, Browner at mga general. Ipinakita rito ang manifesto ng suporta sa kanyang kampanya kontra korupsyon. Paalala ni PBBM, ang panunumpa ng mga sundalo ay hindi sa tao, kundi sa bayan at sa republika. Matindi rin pala ang plano ng kampo ng Duterte noong September 21. Kaya pala yung mga protesta-protesta nila Eric Celes doon sa EDSA Shrine, saka yung rally din ng Maisog at ng mga pro-Duterte doon sa Liwasan na naging magulo, na marahas, nagkaroon ng mga panununog, At yung palang mga retiradong mga general at opisyal ng AFP na nandun sa may Gate 4 ng Camp Aguinaldo, magkakonektado pala lahat yun, lumalabas magkakonektado lahat eh. Ang plano sana nila, parang ganitong lumalabas, yung mga civil society, simbahan, leftist, progressive groups, mga estudyante, may malaking rally sa umaga sa Luneta at may malaking rally rin sa EDSA People Power Monument. Habang nagkakaroon ng rally doon ang mga civil society, Liberal Party, mga Kabayan Black, mga leftist, simbahan, habang nagrarally ang maraming tao sa EDSA People Power Monument at sa Luneta,
Ito namang mga DDS nagra-rally do'n si Eric Celes sa EDSA Shrine. Mayroon ding mga supporters ng mga retired generals or military doon sa Camp Aguinaldo sa Gate 4. Tapos nagkakaroon din ng rally yung mga sila Topacio doon saka yung grupo ng maisog nila Vic Rodriguez sa Liwasang Bonifacio. Siguro ang iniisip nila, sasanib sila doon sa mga nagra-rally na civil society. Kaya lang hindi naman sila welcome do'n. Kasi alam naman na DDS sila, Duterte sila. Hindi naman papayag yung mga nag-organize ng rally sa EDSA at sa Luneta na pasukin sila ng mga Duterte. Laban nga nila ang anti-Duterte yun eh. Kaya nang pumunta si Chavit Singson doon sa EDSA, binush siya ng mga tao. Paepal daw. Walang nagawa si Lacson. Pati si Philip Salvador, pumunta sana doon. Yan. Sinabihan din ng paepal. Wala. Kasi hindi sila welcome. Yung grupo nila Celes, sasanib sana siguro doon sa EDSA People Power Monument galing ng EDSA Shrine, hindi rin nagkagulo, nagka-tensyon kasi ayaw ng mga nagrarally sa EDSA People Power Monument na mag-join sa kanila yung grupo ng DDS. Hmm? At yun namang nagrarally sa Liwasan, nung pumasok na yung mga nagrarally galing Luneta papunta ng Mindiola, nag-infiltrate sila, nag-create lang ng mga kaguluhan. Ang iniisip siguro nila, magsasanib persa ang lahat ng yon ng laban sa korupsyon ng mga grupo. Ang hindi nila naisip, hindi naman sila welcome, hindi naman sila tatanggapin, kaya walang nangyari. Kaya yung sinasabing withdrawal of support ng military at ng PNP hindi nangyari kasi wala eh. Flop, hindi nagtagumpay ang kanilang plano or design, agenda. At kaya ang mga military din hindi naman nakumbinsi. Kaya sabi ni AFP Chief of Staff Bronner, salamat ang mga military at PNP ay nanindigan sa konstitusyon at para sa bayan. Hindi sila nadala ng mga pang-uudyok ng kudeta, destabilisasyon ng mga panahong yon. Seryoso pala talagang may mga ganong galawan, ano? Ha? Okay. Mga kabunyog mga babayan, Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.